naagyo-agyo na ang ating TikTok account. At hindi ko pa rin alam kung paano siya basahin. Pero ilaban natin to dahil wala akong gamit. I'm trying to check if this will work because I might use this tomorrow or I don't know. We'll see kung kaya ng mga telepono natin. Hello, good evening sa inyong lahat na nandito ngayon. Hello, Attorney Kim Well, kamusta ka dyan? Hello. Sa mga nagjo-join ngayon, hello. May mga nakita ako kanina sa labas. Hello sa mga nakita ko, yung mga bumati sa akin. Ayan, thank you so much. Hi RC, hello Dominic. Hi Jenner, yes. Sa bed. Oo, sa bed na kami. Actually, nanggaling na kami I'm in Baguio right now and I did not realize na panagbenga pala. So, ilang araw na akong surrounded by people. So, kanina, lumabas na kami. Naghanap ako ng kape-kape. May nahanap akong kape and now, I'm ready to retire. Sobra akong overstimulated sa dami ng tao. I'm trying to change. Hello everyone sa mga nanonood dito. Hindi ko alam kung ilan kayo nanonood dahil hindi ko pa rin alam kung paano basahin itong interface na to. But I thought na magpa-live ako ngayon because medyo nagpatong-patong yung mga chika natin and I know that you want to learn about the progress of some of the girls. 34K na kayo? Saan kayo? Paano kayo naging 34K? Saan yun? Hello, Alan! Ayun, so kaya ako nagpapalive ngayon because I'm on vacation and hindi ko dala yung mga gamit ko na usually ginagamit for regular Sunday live. I thought na mag-chika muna tayo dito because may mga girls na umaangat. So yeah, you asked me and I'll give you my observations on these girls. And yeah, very recently, kakabasa ko lang sa IG, lumipat ako agad sa TikTok. Thank you so much, Fernie. Thank you, Abby. 50K na. Where do you get yung ganong figures? Where do you get that? I can't see it. Hello, Emil Instagram. Hello. Ako din, nabasa ko lang sa IG. Hello, my dump account. Thank you. It's been a while. It has been a while. Akala ko I can... Okay, so I thought that I can edit some of the videos and then have them posted here sa TikTok, but hindi pa yata ako ganun kagaling pala sa editing. But I'm trying to revive this TikTok kasi hindi pa naman ako masyadong kumikilos ngayon kasi wala pa namang major event sa Miss Universe Philippines na parang kailangan ng ranking. Uy, may mga nagbibigay na mga cat things. So, thank you so much. Thank you guys. Yeah, I know, Rab, I know it's weird seeing me on TikTok, but I created this TikTok account when I was still in Ilocos nung na-restrict ako. I thought that I'd keep it around. So, mas mabilis kasi yung interaction dito na mabilisan. Kasi kapag nandun ako sa YouTube, tapos nasa bakasyon ako, parang kailangan ko pa lahat ng gamit. Tamang-tama, nakahanap ako ng magandang spot dito sa hotel namin na may ilaw naman. Medyo mahirap kasi tong hotel namin at dilim-diliman kasi ang ang labanan dito. Okay, hello RJ Valencia. Don't mention other apps. May mention na ba ako? Wala pa naman. Wala pa na akong na-mention na ibang app. Ayan. Thank you. Hi, Athena. Hello. Hi. May nag-send daw ng Mish Kabir. Naka-alert po ikaw sa TikTok. Talaga ba? Hi, Zeus. Nasaan ka ngayon? I am in Baguio right now. And yeah, kakabagyo lang naman namin nung January. Pero na-arrange kasi namin to mga December pa. So, thank you. Sino yung may heart? Ayan. Thank you, Emil. Generous ka daw. Although hindi ko alam kung anong monetary equivalent nito. But thank you so much. Alright, so first things first, some recommendations. I've been going around and checking out coffee shops. I don't know if this coffee place has a physical store, but yeah, this one is pretty good. It's called, what is it called? Cafe Isabel ata? It's really good. Oo, parang biyaheng Cubao na lang ang Baguio. Siguro kasi, isa sa mga nangyari sa akin sa Ilocos noon,
Paano? Guys, wait lang. Love talaga ako ni Ron, no? Gusto talagang panoorin Paano ako. nga akin, May? Paano daw makikita ni Ron na naka-live ako? Kailangan naka-add? Add mo ko, baliw. Follow mo kasi ako. Ah, ganun ba? Paano daw pala makikita ni Ron na naka-live ako sa TikTok? Kawawa naman si Ron, nag-open tuloy ng TikTok. Don't mention. Okay. Have you tried the James Wright Cream Puffs? No, I have not. Okay ba? Di pa pala fina-follow. Kasi ngayon lang naman siya nag-try mag-TikTok eh. Thank you, Kalay. Hello. Thank you again. Ayan. Alright, so chika na muna tayo. So first of all, pagbalik ko dito kanina, so si Tita B, nagbigay sa akin ng photo. So parang apparently, ang tinitira naman ngayon ng paborito nyong shock vlogger ay si Bea Windorski. So sinabihan na naman niya si Bagets na oportunista. Guys, why do you allow this? Why do you even patronize these types of content? So, kawawa naman itong mga girls na to. I mean, if we are to talk about Bea Windorski, I mean, nandun din naman ako sa observation na she has to be more pronounced in being more Filipino. Like, parang hindi lang kasi enough na pinaglalaban niya na Pilipino, half Filipino, ma-active siya sa mga kaganapan sa La Union. Hello, Pinay. Hello, CJ. Thank you so much. So, active siya sa ganon. But yun nga all her materials are quite curated. And so, I just don't find it okay na it's so easy to label these girls as opportunists. And naging komportable na siya in doing that, and you guys have also been comfortable in patronizing. So sana hindi, lalo na ngayon ang laki ng usapin tungkol sa respeto sa kababaihan. Parang hindi yata maganda na i-allow yung ganitong klase ng verbiage. Now again, hindi naman sa nagmamalinis ako din naman kasama dito sa ginagawa ko yung magbigay ng critique. Pero kung ako nami-misunderstand ng mga tao, na nag-iingat pa ako sa sinasabi ko kasi gusto kong i-deliver pa din sa inyo yung observation na hindi sugar-coated, it's a skill. Like, it's a skill na dapat meron ka innately. So, to loosely tell women that they're opportunists, I don't think it's right though, and unfortunately wala tayong regulating body here sa social media natin to call out these people, kasi you call them out today and they'll sleep on it and they'll probably do something more. So it's gonna be really sad though, because I think the real opportunist here is the ones that are vlogging about it. Kasama ako dyan. Now, I know that there is opportunity in me vlogging these girls and vlogging the events, but when you do it, and when you do it frequently, para pagkakitaan lalo tong mga girls na to by shocking everyone, by giving them unfiltered observations na making it feel like it's okay because you have the types of like the Suntay saying it's okay. Girl, may mali tayo. So, sa totoo lang, if I may, siya yung opportunista dito. Siya talaga yung opportunista dito. And I don't want you guys to forget this because nakakalusot because you allow it. Ayan. Yes, I also have listened to the Fatima Hullabaloo at Harvard. I think she's really lost. I don't know who's arranging these like appearances for Fatima, but I think that she's really lost because yung comms at saka yung public speaking, hindi yan ang pinaka mabigat niyang alas. Sa totoo lang, wala akong makitang mabigat niyang alas, pero pinagpipilitan niya, fine. Right now,
hindi na siguro kailangan palakihin yung kay Fatima because again, if you're gonna ask me, Fatima is a type of Miss Universe winner that I didn't think would happen. I did not think na ito yung tipo ng winner na tipong bibigyan natin ng cold shoulder o kaya i-dismiss natin. Pag nakikita ko siya, inaakyat baba ko lang yung screen ko. Anything that I hear about Fatima, whether it's like so funny or like whatever, yung nangyari sa Harvard, I scroll past it. Nandun ako sa punto ng buhay ko na hindi talaga ako interesado sa kanya. Hindi talaga ako interesado sa kanya. And of course, it's even more disappointing because you have women who have won Miss Universe na ang dali-daling i-dismiss as shallow, ang daling i-dismiss na sana nanalo na lang yung Pilipinas. But if you listen to the likes of Olivia Culpo, if you listen to the likes of Arbony na talagang pinutakte ng husto tungkol sa legitimacy ng pagkapanalo nila, kaya nilang depensahan na hindi kaya, okay lang na defensive, pero kaya nilang depensahan. I think nasa same page naman tayo in thinking na when it comes to Fatima, wala. She's just like a spectacle on her own. So, ayan. Auto-scroll pag siya lumabas. I do the same thing. Like, of course, you guys would send me like clips or like whatever. Nandun ako sa punto ng buhay ko na sana matapos na lang siya. Thoughts on Miss Universe Philippine Batangas? Jeps, familiar na ako sa kanya pero hindi siya umaakyat. Which means na hindi siya napapansin. Now, I will let you in on a little bit of a secret here. If hindi ka umaakyat organically at hindi ka napapansin ng mga tao organically, baka kailangan na ng Team Batangas na mag-tap ng mga PR teams para i-promote siya. Kasi kung si girl ay hindi napapansin at si girl ay hindi rin masyadong active sa socials niya, ayun, wak tayo huhugutin kay Miss Batangas kasi halos wala tayong mahugot talaga. Okay, sige, basahin ko tong ibang questions nyo. By the way guys, maraming salamat sa mga nagbabato. Kung may nagbabato man, ayokong galawin yung screen ko para i-check kasi hindi ko alam baka mawala. So thank you kung sino man yung mga yan. Parang wala namang invitation sa Asia si Fatima, sabi ni shopping account. Hindi ko alam kung meron, pero kung sakaling meron yan, most likely Pilipinas ang unang mag-i-invite siya. Okay, kamusta po yung comm skills ni Zesta ng Iloilo? Thor, Zesta ng Iloilo, wala akong masyadong information sa comm skills niya, but I will say na umaakyat siya. Now, I want to say this na maraming salamat dun sa mga take over na sa styling ni Miss Iloilo, particularly her hair and makeup. Kalmado na siya. Ang problema ko kasi kay Bagets, sobrang striking. Parang nung nag-umpisa silang dalawa ng Tarlac yung medyo pareho ng level. Kaso lang si Miss Iloilo for me, si Zesta, sobrang kapal ng makeup niya na parang feeling mo, pag ganituhin mo yung kuko mo, makikita mo talaga yung diferensya ng makeup na nilapat sa kanya. So, I just feel na yung makeup niya before parang masyadong hard, laban na laban sa contact lens. So, since ang nag-handle ngayon ng makeup niya mukhang naiba na, si Seth Madrid na, and then, kumalma na, and then mas kita mo na yung features niya ngayon. Hindi na tayo mukhang pang fantaserye. Ganda ng eyes kasi dark yung eyes niya, parang mas kalmado sa features niya. So, okay, ituloy niya lang yon. I think simula nang nagbago siya ng makeup look, napansin na siya ng mga taga-loob. I remember with Miss Iloilo, she was one of the best dressed in one of the sponsored events. Ayan. Hello. Hello, Jenner. Emilstagram, sino pa ba? Magandang gabi, rainy day. Thoughts on Suntay, Jinggoy, and Topacio? Kim0070, you know, there was an interesting post that was made. I forget who it was, but
ang sabi is, you ask any of your friends or any of your family members what they think about Suntay, Jinggoy, and Topacio, or any of those three, lalo na kay Suntay, and then you observe their reaction, like you observe where they stand, and when you figure it out, doon mo malalaman kung sinong klase tong mga taong to. And I think yung nangyari kay Suntay is a great indicator na, guys, pwede na tayong magsalita about this. Pwede na nating i-call out. I think pagkatapos ng flood control na to, yung issue natin sa flood control, mas malakas na yung loob natin na magsalita at talagang paluin tong mga taong to. Dapat may kalagyan sila talaga. Gets ko naman, guys, again, gets ko yung idea na misinterpret ka, tapos ayaw mong mag-apologize. Kasi umabot ako sa ganyan eh. Pero kasi ako, nung time na nangyari sa akin yun, nag-i-explain lang ako. Like, wala talaga akong patama dun sa tao. Yung kay Suntay kasi, kinall out na siya ng lahat. Pati pamilya niya, pati asawa niya mismo, tinabla na siya. So, again, there's something wrong. Now, I know this person is the head of like a fuel company. I hope you can look it up. So if there's a way for you to boycott these like businesses under these people, go ahead and do that. And more than anything else, okay na mga lampag, sure, pero sana iakyat sa mga talagang lugar na pwede talaga silang paluin doon. Ayan. Okay, hi, Aries, kamusta ka dyan? Kay Pampanga naman po. Oh, yeehaw! Pampanga, nung umpisa, ang sabi namin, oh, syempre, ang tangkad-tangkad. Kasama kasi namin yan siya sa wish miss namin. So, no, na-fulfill na. Noong mga unang linggo, tangkad lang ang puhunan ni girl. Tangkad lang talaga. Tapos medyo walang personality masyado, hindi mo maramdaman. Tapos nung mga gitnang linggo, parang, ayan, nag-curate na yung team niya. But these days, sa totoo lang, mukhang andyan na yung angas na hinahanap natin kay Allison ng Pampanga. The team is working hard. They're changing up her looks, which I really, really like, because it shows us versatility, it shows us na game sila, kung saan siguro silang titulo na pwedeng, paglagyan, tapos doon sila makakapag-prepare ng husto. But I'm really loving the offerings because minsan lumalati na, minsan naman chumachat sila yan. And then, minsan naman, yung pumunta siya sa mayor ba yun? Very Sarah Jane pa eh. So, I am loving kung nasaan man sa competition si Miss Pampanga ngayon. Dahil sa ngayon, ang pinakamalakas na kalaban for me ni LU ay si Pampanga. At umaakyat sa akin ngayon, gosh girls, si April Smith. So, abangan natin yan. Because initially, I thought it was going to be Nicole Borromeo all along. Pero sa ngayon, itong linggong to, linggo ni April Smith to. Hi, Joshi! Dito na ba us or meron pa din sa Red App? Meron pa rin sa Red App. It's just that nandito ako ngayon kasi I'm on vacation. And very minimalist ang aking bagahe. Wala. Ay, thank you, Emil. Dumarami na yan, Emil. Parang miss na miss mo ako. Thank you so much. Hindi, dito lang ako ngayon. Sabi ko naman sa inyo, gagamitin ko to for like midweek. Kasi hindi ko ma-sure tomorrow kung may enough time ako. We have plans to go out, but I don't know if we're gonna do that. Depende. Depende. So ngayon, habang may free time at maganda ang lighting, go tayo ngayon dito. Al Lawrence, Tita, any thoughts po about Iran and US-Israel war? Sana, hi, thank you so much, C. Sana may mga ganitong question sa MUPH. Sana may ganitong question sa MUPH. Ako, ang thoughts ko ay, at least for now, we're safe. And I say this because, you know how it is na parang lahat ng tao gusto magpuntahan sa Dubai. Dubai is like
the land of opportunity these days, but I don't know. I was never really into the very idea. That's probably also the reason why I don't like traveling. Kasi you'll never know. So palagi kong iniisip, pucha, pag ako yata napunta doon sa sitwasyon na yon, anong gagawin ko sa lahat ng pusa ko? It's so disheartening what's happening in Iran with the US and Israel. Gets ko naman ng US why they want to do this. Like, pero sana kung gagawin nila yan, sana talaga may real changes na mangyari sa Iran, especially sa hanay ng mga kababaihan doon. But I don't know, the US and Israel, sometimes not sometimes, most of the time, they have a way of destroying places and not really doing anything about, the people that they displaced. So, at the same time, dinumero na rin kasi si Iran, parang, kumbaga, kumbaga sa mga dapat paluin, kapalo-palo na rin naman talaga kasi. So, I'm conflicted because it's not supposed to be like, may energy pa kayong magganyan. Buti sana kung ginagawa ng US at Israel yan para tulungan yung mga kababaihan doon, tulungan yung mga citizens doon. Well, of course, when you're someone like me who likes to read, probably who likes to check things out, nare-realize mo na everything is being done, especially on Israel's side, to secure their perimeter, and they don't care who they displace as long as secure yung borders nila, because yung geographically yung border nila is really prone at it does not help na mukhang kontrabida sila sa mga kapitbahay nila. Ayan! Muntinlupa for charm. I really like Muntinlupa. It's just that sometimes nakakalimutan ko na nandyan pala siya. But yes, please, I'm really hoping, wala naman akong kailangan na ihiling kay Muntinlupa because fashion-wise, she's doing really well. Glam is also quite good. She's very engaging also. Napapansin naman siya. Although, hindi pa rin kasing pansinin nila Bea Windorsky. So, konting and again, just an advice for these girls, hindi enough na meron kayong curated materials. Hindi enough na may team kayo na naglalabas ng mga glam videos ninyo, ng mga photos ninyo. Kailangan kausapin nyo yung audience. Ayan. Yes, naku, gustong-gusto ko to, na balitaan ko nga to. Nagla-live pa si Pampanga sa TikTok, dagdag points sa audience impact. Tama talaga yan. Mabuti na lang na ginagawa niya to because it gives us a platform to really get to know her. So, sana gawin na rin to ni Bea Windorsky. Isa to sa mga nasasuggest na pwede niya sanang gawin, like very Arbony sana, like give us materials on her actual journey, address her own audience. Sana yun yung nakita natin kay Miss Windorsky. Hello Margie, na nagpadala ng rose, maraming salamat. Muntinlupa, I wouldn't be opposed to sending Muntinlupa for charm, but I also feel that she should be considered for Supra. I know na meron tayong mga naiisip for Supra, like ako naisip ko either si April Smith, pwede sa Supra, yung Tarlac, pwede rin sa Supra, Justine Felizarda, pwede rin siguro sa Supra, but she's a model and she knows how to move, so might as well go for Supra for now. But yeah, charm is still pretty open for Muntinlupa. Arch Alvin 19, go LU for the win. Oo, for the win yan siya. Shopping account, it's between LU and Pampanga for me now. I agree. Hi tita, ba't dito ka nagpapalive? Di me updated sa live sesh. Kai, I am on vacation. Dapat sana sa Sunday. Pero nag-announce kasi ako na posibleng hindi ako makapagpa-live sa Sunday. So dahil naurong tayo ng biglaan, gusto ko listo kayo. Hindi naman. Gusto ko listo kayo. But at the same time, baka kasi ma-deactivate to. Kasi diba parang hindi na siya masyadong nagagalaw. So dito muna tayo kasi hindi masyadong komplikado yung setup pag magpapalive ako sa
TikTok. Ita-transfer ko rin naman to sa YouTube natin, just in case hindi ko abutan yung pa-live tomorrow. Wala kasi akong dalang ilaw, wala akong dalang extra na phone, wala akong dalang extra na power bank. So, at least to kahit na pindot-pindutin ko, hindi magsasara. Ayan. Yun lang naman, dahil biglaan, because on a whim, ayan. Pagdating namin dito, tipong mga alas G, sabi ko, kaya pa siguro. Hi, Shiloh the Corgi, watching from Calgary, Canada. Tita, who's your MUPH if the coronation happens today? Oh, very interesting. If it happens today, I'm still gonna go for Bea Windorsky. She still has a lot to prove naman. And it's so funny because I remember seeing like a post on Becky's of Pageantry, like calling out this particular vlogger who's been calling halfies opportunists. And ang sabi parang, ay, hindi ko akalain na kailangan pala nung opportunistang vlogger na ng approval para ipanalo si Windorsky, na parang, kailangan ng approval. Pakisayo. Oy, cute! Very Bridgerton. I love this. Thank you so much. Tita, may pa-live ka ba bukas? User 565-131-994-0208. Hindi ko pa masabi. Try ko naman kung kaya ng lighting to at kaya mag-charge. Yun pala yung problema ko. Hindi ako makapag-charge ng telepono ng buong buo. Parang hanggang 20%, 30% lang. Kasi yung nadala naming charger ay sobrang bagal. So, I will let you know. Magpapa-announce ako ng mga hapon kung tuloy ako pa live sa Red app. Or dito. But definitely, magchichikahan tayo. Thank you, Ryan. Thank you for this crown. I agree, Alan. April styling is heart, or love. I agree with this one. Kasi, sobrang dinismiss natin si April, no? Inisip natin parang, bakit kaya sumali na naman to? Pero, ngayon, siya kailangan sabihin, hindi niya kailangan ipaglaban yung sarili niya, nakikita natin yung pruweba, babaeng babae, ang nipis, ang banayad ng styling, parang the whole time na nagpa-pageant siya, parang lost pala siya, no? Hindi niya pala alam kung anong klase ng packaging yung for her. Pero ngayon, yeah, just to let you know, ang nagsastyle pala kay April is yung sarili niya at saka yung best friend daw niya. So, mukhang develop na yung kanyang personal sense of style, and then on top of it, alam na nila nung best friend niya like what works for her, what doesn't. All she has to do is probably connect with some designers or at least connect with the people na, you know, gagawa ng mas mabibigat niya ng mga garments like yung national costume and gowns. But for her everyday looks, gamay ni April, and it's always so polished. It's always like watching like an influencer. Ganun na yung datingan ng styling niya. So just for this, I'm really glad na nakikita ko yung growth ni April pagdating sa ganyan. And hindi natin kailangan i-oversell si April. 'Di ba parang organic tayo ngayon na mini-mention siya. Organic natin siya na pinag-uusapan kasi ganun talaga 'yun. Yeah, pwede natin sabihin kay Fatima, hindi dahil sa nagtrabaho ka. Lahat ng mga girls na yan nagtrabaho. Pero yung organic kang mapansin kasi may ginagawa kang tama, mahirap yun. Hindi mo agad-agad ma-achieve yun. And just for this, sa ating analogy with Fatima, yung kay April, steady at maganda na ngayon siya nagpapakitang gilas na ganyan. Paano na tayo March, April, konting tumbling na lang, mga May, diba? May ba yung MUPH? So, tama lang na ngayon siya umaakyat ng steady, na hindi natin kailangan na malunod sa materyales ni April Smith na parang ina-announce, in your face na nila tayo kay April Smith. So, mabuti, may ganon. Okay, sino pa ba? Hello, C.I. Avalos. Thank you for the gifts. Hi, Antonia. How are you?
Oh, by the way, guys, I have a I have an interview coming up. It's going to be from the folks of Contesera of Pageantry. I just don't know when it will air, but yeah. Yeah, it's not pageant related though. It's I think it's more personal. So I hope you check on that. Okay, tita, gusto lang natin world peace. Shopping account, actually, kahit na hindi naman sobrang world peace eh. Kasi to ask for world peace, sobrang unrealistic na kasi yan eh. Hindi ko naman sinasabi na okay. I'm just saying, acceptable naman na may conflicts here and there kasi sobrang aspirational naman ng world peace. Pero, like, keep it to a reasonable size. Like, wag naman kayo mandamay ng nangyayari sa mundo dahil ang major concern ko bilang tao ay hindi na yung lost travel opportunities. And maybe because hindi naman talaga ako matravel kasi na tao. So I don't feel like the need to mourn the loss of such opportunities. I'm looking at it sa punto ng dami ng mga Pilipino, guys, na naninirahan at nakadestino sa mga lugar na to. Alam natin bilang Pilipino lahat ng risks, 'di ba? Alam natin lahat ng risks working in these places. And for the longest time, hindi naman inisip nating mga kababayan tong mga risk na to because the payoff is worth it. Pero ngayon nakikita nyo talaga na kahit na gaano ka-evolved, kahit na gaano ka technologically advanced, or kahit na gaano ka-modern tong mga cities, tong mga countries na to, magulo talaga dyan. Magulo talaga sila dyan. And it's a cultural thing. It sometimes has nothing to do with borders. It's a cultural thing. So, it's kind of sad. Okay, JJKK, tita, totoo kaya ang article ng PEP na pipirma daw ng kontrata si Atisa sa Sparkle GMA artist? Mukhang totoo kasi usually yung mga projection ng mga girls na yan, di ba parang hinahanay nila sa mga like fantaserye, yung mga sobrang gaganda na mga beauty queens natin kung medyo mag-step into ano na sila, into show business. Usually yun yung mga unang gig nila, mga Diyosa, ganon. And if you are to also check one of the more recent posts ni Oyel, I haven't spoken to Oyel, so hindi ko alam kung ano yung post na yun, but it seems na parang nagbibigay siya ng teaser or nagpapahula siya, but it seems na parang it's like an announcement na mukhang tuloy nga yung pag-crossover ni Atisa. Ayan. Joel M. Si Negros Occidental daw yung laging nagpapalive. Tita, what can you say about Pampanga's comm skills? Okay naman yung comm skills niya. Whatever title she wins, kayang tutukan si comm skills. I mean, syempre hindi naman tayo nandun sa level nila Nicole Cordoves or nila Catriona, pero kayang tutukan. Thank you, Reyna May. Saan si Tita Ron? Ron! Babe! Asan ka? Nandiyan ka? Naligo daw siya. Bakit? Malamig. Hindi nga ako nag-hot water eh. Cold water. Uwe. Tapang daw siya. Ha? Kinaya ko naman. I don't believe you. I don't believe you. Yeah. Dahil, alam mo, ang maganda rin naman kasi sa Miss Universe Philippines, hindi naman sa Miss Universe Philippines. Nakikita niyo naman yung ating trend ngayon. Parang hindi masyadong kung sino yung sobrang sikat na sikat. Nangyari sa Miss World Philippines. 'Di ba? Away-away Davao, tapos Ifugao. Ang ending, Quezon City. Push ako kay April Smith sa Puerto Rico only because bumabangga siya itong linggong to.
Hoy, Cholo, totoo daw to. Pag-usapan natin yan. Hindi sa chismis, pag-usapan natin saglit ang ating Miss World Philippines kasi konting-konti na lang parang gusto ko nang gumawa ng episode sa kanya. Nababaitan ako sa batang yun. Na-meet ko siya once lang. Sobrang saglit lang naman ng meeting namin. She was at a salon, so ang bait. Pero totoo daw yun, Cholo, na ayaw daw ipagalaw ni Asia yung hair niya. Pero hindi yata si Asia yung may say. Si Papa ata niya yung may say. Kasi nakakakuha kami ng mga anonymous na mga tips na parang, di ba ang reklamo natin ngayon sana matulungan si Asia ng mga powers that be para ma-elevate yung kanyang styling. So, ang usapan ata kasi ngayon ay hirap din daw yung mga creatives na tulungan daw si Asia kasi ang dami daw restrictions ni fatherhood. Again, chismis to. Nag-share lang naman ako sa inyo. I have not met the family. I don't know where they stand. Ang alam ko lang, and this is something that I can share with you, is that we have been in talks with Megan Young. Chika kami ni Megan. Megan has been trying to figure out like how to help her, like hook her up with some people. I don't know where they are, or hindi ko masabi sa inyo kung ano yung degree ng pagtulong ni Megan, pero kumikilos din naman si Megan. So di yun na, nalatag na namin. So pag may mga questions, sinasagot naman namin, parang tita, does she need ganito, ganyan. So binibigay naman namin. Tapos yung recent na appearance niya, parang yun nga, wala naman din masyadong improvement, ganun. So nag-post na ako sa Titas of Pageantry. And then when I posted, na-mention ko nga na kailangan ata ni Bagets ng tulong. So that's when we started getting the DMs. That's when we started getting the anonymous DMs saying, Tita, we've been offering help. It's just that sila mismo ayaw. So I don't know, maybe... Okay, Leia, she needs to be reminded na hindi na siya minor and she is capable of deciding on things for herself. Now, I don't want to be too pushy with this because I think it might have something to do with the religion, probably the upbringing. Medyo ang hirap kasi na i-push yung ganitong kalakaran sa mga taong hindi gamay yung ganitong kalakaran. Na-mention kasi ng isang commenter dito na ipagalaw mo na yung buhok mo because it's so long and it's so thin. So, na hindi ko naman na-observe na, so eto ngayon ang gusto ko sabihin sa inyo. Ang argument kasi natin kay Asia is, may potential. Kaso lang guys, world na kasi nilalaban niya. So, hindi na to sa may potential. Siya na yung kinoronahan. So, kailangan yung direction niya papunta na sa siya na yung representative. Hindi na to question ng potential. Kasi nasnag niya na yung nasnag niya na yung titulo So, ang kailangan ngayon is either makinig or kung hindi man makinig, ngayon tayo mag-usap. Kasi somebody asked me, was she even deserving to win? Now ako, nahirapan akong sagutin yan because I did not watch the competition. I did get to hear about her Q&A and everything, and I was really supportive when she won because it was such a happy surprise. Like, alam naman natin na pagdating sa Miss World Philippines, napaka-predictable nila kung sino yung pinakamalakas. Yun na talaga yun. So, now, when she won, it was a happy surprise. We were all on board. Tuwan-tuwa din tayo na parang, we didn't think na kukoronahan ng Miss World Philippines yung nag-perform naman talaga in that evening. Pero ngayon, medyo nagkakaalaman na tayo. Was it a pity party that she won? Why did she win? Was it because of her Q&A lang? Because now, nagkakaalaman tayo, are we better off with Davao? Or probably are we better off with Ifugao because they were more prepared and mukhang kayang i-fund or kayang idire-diretso yung kanilang campaign hanggang international. So,
kayo sumagot niyan kasi ngayon medyo napapaisip ako kung ganun sila ka-closed off pagdating sa styling transformation, baka mahirapan tayo. Thank you so much sa mga bagong viewers natin ngayon. Will Holy Cross, thank you. Strawberry 08, thank you for coming here. Jace, hi. Hello, Kishna sent, hello. Miss Filipinas, ikaw na lang ang ipadala mi. Day, bakit ako? Ba't ganyan? Ba't ganyan yung mga Wag ganyan. Conversations lang to. So don't be like such, I don't know, such a pick me. Ayan. Ay, Diyos ko si Miss Filipinas. Adam G doesn't have to miss me because we're actually going together where we will be covering an event in Ilocos on the 20th or the 21st. Ilyana does not miss me because she doesn't need me. She has her own thing going on. Come on, Miss Filipinas. The F. The F. Block nga kita. I don't need you in my life. Ayan. O, diba? Sinagot tuloy. Analyst siya, kaya may karapatan siya mag-comment. O, diba? Tita, why not in YT tonight? The reason is because I am on vacation and I don't have the equipment that I usually set up kapag nagpapalive sa YouTube and, on a whim. Tita, si Real Haley ba yung director ng La Union? Dirty Girl siya nga. And siya din yung national director ni Atisa nung time na yon. And if you're wondering about Ilyana, at one point, mukhang hawak niya rin yung Siargao, and at one point, it was supposed to be Yana. Pero hindi na tumuloy si Yana kasi hindi rin naman tumuloy yung Siargao na AP. Ayan. Dito na ba kayo every Saturday? Leo Felix, hindi Nagkataon lang na Sabado ngayon kasi baka hindi ako makapag-appear bukas. But anyway, tingnan natin kung kayanin natin yan. Kaso lang kanina kasi, panagbenga ngayon. Tapos yung buong Session Road, sinarado pala nila. Tapos ang daming mga stall-stall. So, pangalawang evening na namin ni Ron na parang nag-iikot-ikot, naghahanap ng mga food, ganun. And then, I met two ladies earlier. Meron pala silang Airbnb dito na Chirping Birds Transient house. So, na-recognize niya ako. And then, I met someone also yesterday. And nagtatanong kung magpapalive ba. Sabi ko, might as well. Let's give it a try. And gusto ko na rin kasi kayong chikahin kasi syempre, ang dami na rin nakikisawsaw dito sa mga girls natin. At sobrang nega. Sobrang nega. Like, may isang account sa Facebook. Actually, okay yung commentary niya. Medyo, medyo harsh lang. Nilalagay niya, pinapangalanan niya na agad sino yung mga clappers. Mukha naman din talaga silang magka-clap. Kaso lang, bago mo sabihan na clapper sila, hayaan mo na sila mag-compete. Pabayaan mo muna sila mag-enjoy sa pagiging representative nila, diba? Medyo medyo hard lang for me kasi, syempre, maturing, adulting. Medyo nagigets ko naman din kasi na hindi talaga madali dito sa mga girls na to na lumaban. Lalo na yung iba na medyo, alam mo, there was this one girl, hindi ako yung nag-attend si Tita B yung nag-attend ng press con. Hindi ko napapangalanan kung sino tong girl na to, pero sobrang wali talaga niya. Like, talagang mararamdaman mo naman na siya, na filler candidate, ayan. Pero, nung nagpa-press con and everything, ang taas ng confidence level nila, na talagang unbeatable siya, talagang. So what I'm just saying is that, kung vlogger ka, tapos sobrang harsh yung observations mo, na talagang pinut down mo na yung tao, na iisipin mo, ano bang iniisip nila? Hindi ba nila nagigets na hindi sila competitive, na hindi sila they won't stand a chance? If I am to compare that observation dito sa girl na talagang bilib na bilib sa sarili niya because she's been undefeated and
sobrang hindi nyo siya kilala kasi sobrang daho talaga siya dito sa competition na to. But the confidence was out there. So, who are we to say na hindi siya karapat-dapat doon if she believes it? Diba? So, yun. Any news sa Binibining Pilipinas? Wala tayong news apart from yung graphics nila na sige-sige na ang submission ng applications. Ayan. Yes, Rel, malakas ni Allison ngayon. Actually, itong linggong to, kung gagawa man ako ng thumbnail, ang malakas ngayong linggong to ay si Allison ng Pampanga at si April Smith. Ayan. Dito ka na, masaya dito, ilang pasa mo mga fake news. Ayoko, dirty girl. Nakakaano to eh. Syempre elevated tayo sa YouTube. Ito kasi madaling iset. Pero feeling ko kahit saan ko itutok yung camera ko dito, like pwede naman. Pag YouTube kasi ang daming chichibureche na, dami ko pang pipindot-pindutin, ang dami ko pang ikiklik-klik na kung ano-ano. Oo nga, tita, TikTok sa Saturday, then Sunday sa Red Up. Pwede. Hindi mo magsawa nun. Pag-aralan natin yan. Malamig ba sa Baguio? Day, malamig siya ngayon. Akala ko hindi because akala ko summer na. In-underestimate ko yung lamig niya. Parang palaging naglalaro, parang 14 degrees, 18 degrees. Lamig-lamiga na siya sa life. Sinong bet mo for Supra sa ngayon? So, may mga bet ako sa Supra, like yung Tarlac, bet ko sa Supra, Muntinlupa. Pero sa ngayon, I'm leaning towards April Smith. Only because laban na laban siya itong linggong to. Mag-random live ka na. Leo, Felix, ano nga yung random live eh? Yes, umaanding to VAR siya. Diba, Jessica? Sabi ko naman sa inyo, the way for us to cover Miss Universe Philippines this year, kasi medyo extensive, is yung steady lang, yung hinay-hinay lang. So, ang maganda dito is, linggo-linggo, medyo nagbabago-bago yung mga paborito natin. Now, of course, Bea Windorsky, I would say, is still the strongest candidate for this batch. But, ang maganda rin naman sa kanya is, hindi naman din tayo sobrang umay na umay sa materialis ni Windorsky. So, hindi na naman tayo na sukang-suka na sa Fezlak niya. So, may mga araw na full coverage siya, may mga araw na sakto-sakto lang. So, yun ang gusto ko rin naman kay Windorsky. So, which means na nabibigyan ng chance yung ibang girls na umakyat. So, now si April, umaakyat siya ngayon na pag-uusapan. As an analyst kasi guys, tinitingnan ko yung frequency. Tinitingnan ko yung frequency na nami-mention sila, frequency ng features nila, let's say, sa isang linggo. So, ngayon, ang nakikita ko na napag-uusapan itong linggong to ay si April at saka si Allison. Kasi si Allison, nag-release ng mga photo shoots na naka-swimsuit siya in relation doon sa mga sponsors nila. So, nakikita mo na color coordinated si Allison. Ibig sabihin, pinag-iisipan niya tsaka ng team niya kung ano yung mga posibleng graphics, posibleng PubMat, posibleng mga ipopost na based doon sa colors ng mga sponsors nila. So, this is a thinking candidate. This is a thinking team. So, ayan. So, okay lang naman kasi siguro sa susunod na linggo, baka naman makakita tayo ng ibang candidates na magi-emerge. So, ito yung kagandahan ng Miss Universe Philippines ngayon dahil medyo marami sa kanilang competitive, hindi ito nadodominate ng isang tao lang. May mga chance na yung ibang girls na makaakyat. Now, on this note, basahin ko na lang itong message ni 2.0. Paano po sila Bella Ismael at Borromeo? Saan sila ilalagay? I think Bella Ismael, Borromeo, and even Roxy Bayens of Baguio, may paglalagyan naman tong mga girls na to. Now, kung saan sila ilalagay, yan ang hindi natin alam. Ang pinaka-steady sa akin sa tatlong na-mention ko ay si Roxy Bayens. I think that Roxy is just having fun. If she is not
Okay, so ang diferensya pala ng charm tsaka ng Cosmo, para lang magkaroon kayo ng idea kung saan siya ipapasok kasi under the same umbrella pa rin. Kung magko-consider tayo ng charm, siguro on the baguette side, on medyo on the happy side. So on this note, yan, pwede natin ipasok si Borromeo dyan. Yan, pwede natin ipasok si Roxy. But they might think na ito yung mga titulo na hindi ganun kataas. But kung prototype ang usapan, mukhang pwede natin ipasok yung dalawang yan. Cosmo naman, although under like parang Vietnamese team din yan, I'm thinking they're looking for someone na parang more sophisticated or like more mature na dalaga. Siguro I think kung age bracket to, siguro probably no 24, 23, gaya ng mga 26, yung mga pwede yan. So, Bella Ismael, may paglalagyan pa si Bella, but I think now is the time na kailangan they still have to figure it out muna when it comes to styling. And where am I when it comes to styling? Bella kasi right now, hindi siya masyado napag-uusapan ngayon kasi yes, natatabunan siya ng mga malalakas na other girls and it shouldn't really be the case. One of the reasons bakit hindi naangat masyado si Bella ngayon is wala masyadong paandar photos ang Bella. Wala tayong mapaghugutan ngayon kung ano na yung mga transformations niya. Number 2, wardrobe. Sa halos lahat ng major events ng Miss Universe Philippines, parang 4 o 5 doon naka-pants siya. And I feel that the pants are also ill-fitting, hindi rin swak doon sa body type niya. So nagmumukhang amateur si Bella ngayon, hindi siya nagmumukhang mayaman na may perang kandidata. Para siyang pageant newbie na wala masyadong connections, if this makes sense. Now, am I too specific? Am I too hard on this? I don't know with you. But I can probably share. My name is not on the list. It will never be on the list. But someone did reach out reach out to me and asked if I have ideas on styling. I'm not paid for this, of course, but medyo nagigigil na rin kasi ako na gusto ko na rin umangat si Bella eh. So, I submitted some looks, you guys. Now, if you trust my taste level, let's see kung may magbago in the next few weeks. Kasi parang naramdaman na rin ng team na hindi naangat si Bella ng husto eh. At ang sasabihin ko talaga sa kanila, hindi tayo pwedeng pumusta lang sa mukha lang ni Bella. Hindi tayo pwedeng pumusta lang sa alta vibe ni Bella. We need to see more. Now, one of the things that you will get to check is credits. So, pag makikita mo, sinong designer, sinong stylist, hindi mo maramdaman kay Bella kasi parang the who palagi. Guys, madali naman tayong i-please eh. Siyempre, mas confident tayo pag ramdam natin na yung mga pull-outs ay galing sa mga Mark Baumgartner, mga Anthony Ramirez, Bonita, connection. Like, yung unang laban ni Bella noon, she was dressed by Ezra Santos. She had Mara Chua. She had some Mark Baumgartner. So, ngayon. So, parang, kasama kasi yun, guys eh. Kasama rin kasi yun na, pull from bigatin na Filipino designers. Kaya nga, diba, Alan Lawrence, that's why LU looks like she's competing at Miss Universe kasi yung suot niya, yung looks na kinukurate sa kanya, parang pang international competition.
nakikita mo yung pangalan, parang nararamdaman mo, ako hindi ako masyadong boto sa palagi naka Hermes or like palagi naka Gucci or like whatever. Pero minsan kasi guys, kailangan yun. Minsan kailangan yun na ibalanse mo with the brands na like Pinoy made. With Bella, hindi mo mahugot yung mga pangalan. Like, parang feeling mo pinasadya kung kani-kanino. Tapos, hindi nila makuha yung proportions ni Bella. Wala siyang boobs. Wala siyang waist. So, yun lang ang sa akin. Which also the same way with Nicole Borromeo because nakakakita na ako ng mga questions nyo on Nicole Borromeo. Nicole Borromeo naman is a little lost for me when it comes to styling because I feel that she's packaged more as an entertainer, like a singer, like a really cutesy singer than a beauty queen. Kasi although mas mature yung looks niya ngayon, it's leaning towards funky anime. Has a lots of ruffles and flowns and parang si Nicole Borromeo ngayon, ang hinuhugot niya na fan base is yung nandun pa sa Miss International anime. So, nung umpisa, sabi ko parang pareho sila ni April Smith, para silang package deal. Ngayon nakikita mo na yung separation ni April at saka ni Nicole. At mas nagiging successful si April dressing for her body. What do you think about Pampanga? Do you think she is overhyped? Baby Poppy, I don't think she is overhyped. And we haven't been like super easy on her, ha? I mean, napapansin natin siya kasi matangkad siya and she looks the part. Pero marami rin sa atin nagsasabi sa kanya na she has to step up, she has to improve yung visibility niya, and mukhang ginagawa din naman niya. So I don't think that she is overhyped. I think na bilang pageant fans, bilang analyst, kaya pa natin sabihan si Pampanga ng ikaka-improve niya, and dahil may time pa, kaya pa rin ni Pampanga na i-absorb tong mga to. And she's not overhyped kasi mahirap makahanap ng ganun katangkad, and mukhang nagde-deliver naman. For sure, Nicole Borromeo, Universe or Nothing, downgrade to tatanggapin ng other title. True din naman yan, Realm. But, again, this is something na you have to accept, lalo na kung sasali ka sa Miss Universe Philippines. Now, kung sasabihin niya na Universe or Nothing yan, posibleng nothing talaga makuha niya kung hindi man niya makuha ang Miss Universe na title. Sabi ni Joffet, si Pampanga at La Union talaga. Mats, Bella, Adela, and Nicole B, very Miss World. Ayun din. Siguro kasi, si Adela, nakikitaan ko pa ngayon ng pwede pang isabak sa kahit saan eh. May versatility eh. Bella and Nicole talaga, naisip ko, world talaga dapat yung sinalihan ng mga girls na to. Thank you, Vina Talk. Ayan. Analysis to ha, walang pikunan. Okay lang naman guys. Kung mag-splice ng video at papaikutin to, ako cares. Bahala kayo dyan. Matibay-tibay pa naman tong sikmura ko. Bahala kayo dyan. Ayan. As of now, LU, Pampanga, Baguio ang plakado. Uy, plakado rin sa akin pala si Mountain Province. May comment sa amin na parang nire-recognize din niya na plakado si Mountain Province, always at her best behavior despite yung shaky start, yung despite na parang yung negativity surrounding her, lumalaban lang siya, steady lang siya, tapos parang always polished yung looks niya, ganun. Tapos kumambyo, tapos sabi niya na parang I'm supportive, ganun, but parang every time I see her on your page, it makes me think of how she treated parang Miss Benguet, ganun. Gets ko naman. I mean, kahit naman din ako nung una, ayoko rin masyado pinopost si Mountain Province nung una kasi out of respect dun sa nangyari. Pero,
nasabi na ni Benguet yung side niya, nasabi na rin ng Mountain Province yung side nila, wala naman nangyari, lumaban pa rin naman si Mountain Province, tapos nakikita mo, hindi naman nagmamaldita si Mountain Province, tapos mukhang lumalaban naman siya, mukhang ginagawa naman niya yung mga requirements sa kanya, so doon na lang tayo sa organic na napapansin natin, which is okay naman siya. Hi, Kai Callie, thank you. Tita, in terms of height, parang Supra Pampanga, ayan. Maganda kasi pagdating sa Supra, mas marami tayong pagpipilian eh. Mas maraming pwedeng ilagay na girls doon. Ayan. Sabi ni Leo Felix, hindi naman downgrade kasi hindi naman siya winner. Actually, totoo rin naman pala yun. Tama rin pala. Ero, Sultan Kudarat. Nako, may mga nagsasabi sa amin na nabubudulan daw sila kay Sultan Kudarat. Kaso lang, consistent naman yung Sultan Kudarat na naglalabas ng mga materials, ng mga photos, na ganda-gandahan naman siya. So, on this note, kulang lang for me ng interaction si Sultan Kudarat, kulang din ng recall. Napapansin naman natin na ganda-gandahan siya, parang sisterette ni Celeste Cortesi, pero hindi enough yun na pag-uusapan natin. Kailangan yun talagang kaya niyang lampasuhin yung top picks. So, kailangan may ganung ano tayo. She has to put herself out there more pa. And, you know, for these girls not to be reliant on the vloggers or like the pageant people, like interviewing them, they have to like talk about themselves. Ayun. Nako, hi Ian, si Miss Tandag City. Nako, gusto ko rin to si Miss Tandag City. Ang ganda ng kulay nito, si Cristel. Familiar ako sa kanya. Di lang siya masyadong maingay ngayon, no? Pero talagang Pilipinang-Pilipina. At may height yon and makuda rin siya. Siguro in terms of styling, ano lang siya, sometimes it works, sometimes it's a little too much. So, siguro they have to find lang equilibrium pagdating kay Miss Tandag. Oo nga, Leo Felix, tama nga naman. Si Atisa nga, first runner-up, tinanggap ang Cosmo. Oo nga naman. If Nicole, nag-world sure winner daw. Anong crown tingin mo makukuha ni LU? Markin? Palagay ko si LU yung pwede nating sabihan na universe or nothing ngayon eh. Kamusta si Tarlac? Tarlac for me is okay. Kaso lang nagpa-interview ata siya kay Adam Kellan lang. I didn't get to watch it, but there were others who saw it and there were others who made the comment that they weren't too happy with her comm skills. Now, it was Adam, if I'm not mistaken, who came into her defense, saying like a few things. Pero ayun na nga, ang nasagot ko lang nung sinabihan ako na tita, hindi yata sobrang polished yung comm skills nito. Ang nasagot ko lang is it's okay because there are other competitions na pwede niyang mapanalunan na hindi naman ganun kabigat yung weight ng comms. Kung ganun talaga kabad. Now, I have not seen the video, so hindi talaga ako makakomment, but if a few of you are saying the same things pagdating sa comm skills niya, it could be an issue, but at the same time, if it's a title na makuha niya na mostly on modeling, siguro naman kaya naman. But more than anything else, dahil nasasabi na, nako-call out na, doon na sila mag-focus niyan. Pampanga naman daw for Supra, sabi ni Mexpod. Tita, may pa-live pa din bukas. I'll let you know guys around afternoon kasi hindi ko masabi kung may lakad ba kami o may kaya pa ba ng charger ko. Ayan. Okay, nasagot ko na to si April Smith. Nasagot ko na si Tarlac. Thank you, Pat.
Tita, in terms of pang supermodel lang height, parang pang supra rin si Pampanga. Oo, maganda, marami tayong choices for supra. You have the likes of Pampanga, you also have the likes of Manila if you want to push it. And then Adela, si April is also fighting for that. Tarlac is also like a shoe-in for Supra. Alam ko kasi sa Supra, nagpapadala tayo ng mga tisay-tisay, ganun. Pero ang bet talaga nila is yung very Filipina na beauty. Kaya naiisip ko kaagad si Tarlac. Ayan. OMG, lowbat! Wait. There is a need. Nasaan na, babe? Ano? Low na ako. Sad. Ayan. Magpa-poll daw ako sa TOP. Ano daw yung suitable sa Charm, sa Cosmo, sa Universe, sa Supra, Eco. Yung Eco ba, nasa kanila pa din? Wala masyado naririnig doon. Sana naman, wag nyo naman i-consider si Roxy sa Eco. Nakakaloka. Bakan ko na. Na lang. Thank you. Nag-send ice cream. Uy, ba't di nyo pinag-uusapan si Di nyo pinag-uusapan si Imelda? Ba't wala akong mga nakukuhang comments kay Imelda? Bet ko si Imelda ngayon kasi hindi siya masyadong meldy ngayon. Kaso lang namimiss ko yung pagka-melding Namimiss ko yung gano'n. Ayan, tita, what can you say about Imelda Schweigert's participation this year? Sana hindi nga siya Ate Chona ngayon kaya hindi natin siya masyado na pag-uusapan Find Vault, any thoughts kay Albay? Kahit na palagi siyang nauuna, hindi ko siya masyadong maalala. Mas naalala ko pa si Miss Camigin. May nag-question kasi kanina about Miss Camigin, so mas naalala pa siya. Alvin, si Miss Summer Island reminds me so much of the youngest Bridgerton. Sino ba yon? Hindi si Francesca. Hyacinth. Ayan. Nako, Dirty Girl, alam mo, gusto ko rin to si Cotabato Meron tong something na gusto ko pero paminsan-minsan, hindi kasi consistent yung glam styling niya. Minsan pansinin, minsan hindi, pero alam ko na matalino itong si Cotabato. Hindi lang siya masyadong nami-mention, so which means they need consistency in presenting her na pretty. Hindi mo siya pwedeng baliin yung styling niya. Kailangan hanapan niyo siya ng look na pretty kasi very modelesque si girl. Sa totoo lang, mag-work si girl sa mga like Alta shoots or kung So si Miss Cotabato, ang pangalan niya ay I forget, but siguro like if you change her look, medyo kahawig niya si Eileen Gu. If you're familiar with Eileen Gu. Yun. Tita, pasado ba sa Laila virtual styling yung Baumgartner look ni LU? Pasado naman, pero kaya pa nilang i-elevate yun. Parang feeling ko, nung nilagay siya in a red dress, like spectacular. Pero feeling ko kaya pang i-push nila Baumgartner yung designs nila para kay LU. Thank you, Kits. Baguio is tayo problema. She's happy. She has her team. All she has to do is continue performing. Palagay ko may paglalagyan si Baguio. Ayun nga, Summer Island is so cute. We might have to consider her. Because usually meron namang tuwang sa mga sleepers ang Miss Universe Philippines. So we might have to consider she's super young, pero Asia din naman is super young So baka naman, chika tayo ng chika about the other girls. Baka si Summer pa yung diba? Makasungkit niyan. Kapag nanalo si Kat Ligado, malabo tayo maka back to back.
Pero buo ang loob ko kay Kat Liegado. Isa siya sa mga kandidata na buo ang loob ko sa placement at sa titulong nakuha niya. So excited ako sa Supra for Kat Liegado. So kung sino man makakuha ng titulong yan, enjoy na lang niya. At bakit ba hindi? Kung mailap pang back to back, edi lumaban na lang doon ng bonggang-bongga, di ba? Hi, Tercero! I bumped with the MUPH candidates earlier and MU Negros is such a beauty. Nako, si MU Negros ay na-mention ko rin kailan lang kasi parang, wow, ang pretty pala nito. Ayan. Diba? Totoo po yung very Pinayang Supra. We've sent naman other girls at Supra, like yung mga mistisa, like yan, si Pauline Amelinks. Maganda naman yung placement. Chinita with Dindis. Pero feeling ko, yung mga successful talaga natin sa Supra, sundan na lang nila yung yapak ni Katrina Legado. Lalaban pa naman siya. But yun nga, wag na tayong lumayo. Kay ano na lang, kay Tara Valencia na lang. Kaya nga, wag nyo rin masyadong ibakante yung Supra kasi baka naman yung bagets na taga Samar magtuloy-tuloy hanggang Supra. Matangkad yung bagets na yun na. Okay. Ano pa ba hindi ko nabasa? Parang hindi ko ramdam si Ashley Subihano. Alam nyo, minsan, nagbigay ako ng comment on Ashley kasi mga amiga ko naman yan eh. Parang sabi ko, So I asked, sabi ko, okay, so I was giving my comment on wait, how will I position this? Chika ko lang sa inyo. So, I made a comment on Ashley kasi sabi ko, sayang si Ashley kung hindi masyadong napipick up ng mga tao or kung yung observations ng mga tao parang hindi pa siya ganun ka plakadong-plakado. So, out of malasakit kasi medyo mga amiga ko naman yung mga yan, nag-mention na ako na baka pwedeng yung sabihan si Bagets na maghinay-hinay sa lip filler, ganon. Kasi may isa siyang photo na putok talaga yung lips. Tapos hindi ko alam kung sa iba na talaga yung shape. Tapos, ang ginagawa ko, kasi nga miga-miga ko, yung ginagather ko yung observations. Tapos, pinapasa ko sa kanila. So, parang bahala na sila kung ayusin nila o hindi. I didn't want to be too pushy kasi, sino ba ako to be too pushy? Siyempre, chika lang naman ako kung anong observation nyo. Pinasa kay Ashley yung telepono. So, ending, kailangan kong diretsuhin si girl. So, sabi ko, wag kang mau-offend. Sabi ko, wala na kasi tayong time. So, didiretsuhin na kita. So, sabi ko, your lips are a bit too done. So, sabi ko, baka gusto mong maghinay-hinay na. Parang she denied it. Parang sabi niya, natural naman daw yung sa lips. So sabi ko, di kung dinideny niya na natural yun, hindi na lang ako hindi na ako nag-push. Sabi ko na lang, okay, so girl, just avoid like sobrang loud na colors, ganun, or sometimes kasi when she wears pink, it's like ashy pink, hindi lumilitaw yung kulay niya. So, nagbigay na lang ako ng general view, ayan. So, bala na sila doon. Pero alam mo, competitive din kasi nung Ashley kasi unang-una, ang tangkad niya, 'di ba? Ang laki niyang babae, tas ang payat niya ngayon. So, siguro softness lang and bantayan lang yung fit tsaka styling. Ayan. Hotdog na late. Oo nga eh. What can you say about sa issue ng mga girls na over Photoshop sa mga fest? Naku, cholo. Kilala ko tong girl na to. Let me give a name. Nagbinibini na to siya eh. Nicklin ba? Nikki Lin ba? Or Nicklin? Nikki yata. Nakita ko kasi sa isang post sa Facebook na
ito yung itsura niya, tapos parang ito yung pinost ng team niya. So, lahat naman tayo guys, gumagamit naman tayo ng some sort of like filter or probably like an app to like edit a few things here and there. But when you edit it too much, diba, parang give yourself naman like a limit din. Pag talagang hindi mo nakamukha yung tao at sobrang refined na at ka-call out ka, mas nakakahiya yun, guys. So, naiintindihan ko yung need to edit and Photoshop. Naiintindihan ko talaga yun. But, also know when it's too much. Na nagmumukhang trans si Ashley pag super done yung face niya. Siguro kasi nag-lose na rin siya ng weight eh. So, yung baby fats, wala na rin doon. And we're working on a slimmer Ashley these days. So, yun lang. Siguro softness lang. I did make a comment about her kilay. I said that, girl, why is your kilay so arched? Maybe we can add like more definition. Baka pwede nating kapalan ng konti. Ang sagot sa akin ni girl, because it makes me look manly with more eyebrows eh. So sabi ko, girl, kung ayaw natin mag-compromise, kung ayaw natin sabihan ng glam team natin na, hi, can we try something new with at least my kilay? Kung talagang sarado ka sa utak mo na yan ang magandang ayos mo, yan ang magandang look sa'yo. Ayaw ko nang sausawan, day. Kasi magmumukha na akong ano niyan. Magmumukha na akong sobrang sausaw na sausaw. Alam mo, ingat na ingat ako sumausaw. Kasi actually, nakausap ko yung mama niya last year. Nakausap ko yan sila. Pinag-meeting kami. So, feeling ko may say ako ng slight kasi nga nag-meeting na kami before, 'di ba? So ngayon, kung dinideny niya, sabi ko bala ka na dyan, girl. Hindi na ako hindi na ako sasawsaw sa inyo. Because now I know where you stand with the styling. So it was a little bit defensive lang for me. So okay lang. So steady ka na lang dyan. Total lumalaban naman siya kung kailangan niya lumaban. Ayan. Yun. I really feel sad kasi Ashley really wants it and she works so hard kaso di talaga. Wait lang, Batangas. Naku, hindi ko yata maalala si Batangas. I'm so sorry. Wala akong isang phone to check on her. But yeah, I remember Camiguin. Tacloban. Can you give me the name, please? Nalimutan ko kung sino si Tacloban. Thank you, Tracy. Thank you, KitKat. Thank you sa nagbigay ng bibingka. Okay. Tacloban. Okay, I remember Jacqueline. Hindi ko siya masyado na-mention because when I look at her, it makes me think of Sonia! Si Sonia from... Yeah. Styling is also a little inconsistent also for me, kaya rin siguro hindi masyadong napapansin. Ayan. Bakit di na lang mag-corona ng Miss International Philippines this year para mag-delay ng 1 year? Naku, OMG, ilang beses na kaya tayong parang silang plaka na inulit-ulit to sa lahat ng platforms natin. Mukhang di naman nasunod. So, wala. Nood na lang din tayo. Kasi alam mo yun talaga guys, ang pinakarason kung bakit nagwi-wane yung interest. Magko-corona ka ngayon, tapos mag-aabang ka pa ng isang buong taon. Wala na yung interest ng mga tao. Like, gusto mong, hey, get ready with me, to my events. Hey, get ready with me as I prepare for my journey at Miss International. Day, abutin ka pa isang taon bago ka makapag-get ready with me. By this time, nakalimutan ka na ng mga tao. Ay, ikaw nga pala yung winner last year. Ayan. Tita Milagro sa TikTok ko ngayon. Oo naman, para naman ma-feel natin ang pagka-Gen Z natin. Ilang beses ko na na-mention, it's because napakadaling i-set up nito at I'm on vacay. Tita, upload mo to sa YTO. Try ko nga to i-upload. Were you able to get to know more about Negros Occidental? I just posted her photo not too recently. No, unfortunately, guys.
I just do like my own research. Alam niyo naman, di naman ako involved sa mga happenings ng Miss Universe Philippines. Although I did get invited to the press con of Baguio, pero hindi naman kasi ako para that. Then, wait. So, sa may isang press con. Ay, ano ba to? Parang ang sabi, kung pwedeng posting na lang sana kasi parang hindi nila ako masama sa guest list kasi hawak ng Miss Universe Philippines yung guest list. Sabi ko, okay lang, no problem. Kasi malayo din naman yung press con. Tapos adi, okay lang. Hindi mo masama yung loob ko. Kaso lang, nakikita mo na si girl at saka yung team niya, nagme-message na sa akin na, Tita, I hope it's okay na, tapos magkaiba sila ng storya. So, alam ko na may isang nag-control ng guest list. Tapos yung isa, sinabi niya na dahil gusto ng MUPH na wala ako sa listahan. Parang gano'n. Sabi ko, bahala kayo dyan. Bahala. Kasi si girl nag-message sa akin na parang, Tita, I'm so sorry if hindi ka namin malagay sa guest list. Sabi ko, bahala kayo dyan kasi basta iba-iba yung storya nila. Anyway, supportive pa rin naman ako kay girl. Kaso lang, ang funny kasi nagpapanik na sila kasi hindi iisa yung storya nila. Mabuti na lang. Kaya kong i-mention yung tungkol sa weird na guest list, pero mabuti na lang, hindi rin ako madamdamin or hindi rin masama yung loob ko kasi ayoko ngang bumiyahe. Paano pa kung ako yung tipo ng vlogger na Gina G bumiyahe, tapos sasamaan ng loob kasi hindi binigyan. Pero actually, kasama-sama ng loob dapat yun. Kasi cheerleader, a curse ni girl. Talagang cheerleader yung page namin. Tapos hindi kami naambunan. Kasi ang sabi nila, hawak daw ng MUPH. Alam ko naman na hindi totoo kasi may iba naman na nag-invite din sa amin. Funny. Ayan, kaya medyo palaging nininervyos yung si girl na baka hindi namin i-post o ano. Ayan. Okay, so ako'y medyo magra-wrap up na dahil medyo matagal na tayo at naglulubat na ako. So, very, very quickly, ang top 2 ko ngayon, kung ngayon tayo magko-corona, I would probably go for LU and Pampanga. Ang mga umangat sa akin itong linggo na to ay si Pampanga at si April Smith. Having said this, Bella has to step up. Nangalabit na sila for some styling advice. Dapat di ko muna binigay, no, Chas? Dapat nagpabayad muna ako, Chas. Pero nagbigay naman ako ng styling suggestions. So, I hope na pag-aralan nila. I hope na may magbago sa styling direction ni Bella. Sana makakita tayo ng mas yayamanin na looks na parang mas swak doon sa image na nilalako nila. So far, yung mga napag-uusapan na girls, mukhang sila pa rin naman yung malalakas. Si Muntinlupa, babantayan natin yan. Masayahin si Muntinlupa, parang maganda yung aura niya dito sa competition. Si Muntinlupa, Nicole Borromea has to work more. Like, she has to switch it up pa. I just think that the direction is a little wrong these days. But, of course, there's still time para ikutin nila yung look ni Nicole. Parang performer kasi, hindi ako nakakakita na e-enter sa UN So, wala pa siyang ganun. Parang very cutesy kasi yung mga looks niya ngayon. Sultan Kudarat, palagay ko ibababa ko siya ng konti these days. Ihihanay ko siya kay Summer Island. Parang maraming potential sa dalawang girls na to. Pero kaya pa natin i-polish. Kaya pa natin mag-invest ng ilang taon pa sa kanila kung sakali. Ayan. So, sino pa ba inaantay ko?
Yun, Tacloban, aantayin natin na medyo mag-step up. Sa ngayon kasi hindi ko siya masyado naririnig. Nung ano siya, when she was announced, parang mas may buzz sa kanya, pero ngayon na mas magkakasama sila lahat, di ko na masyado nararamdaman. Sa ngayon, ang pinag-uusapan lang sa Miss Universe Philippines, whether you like it or not, it's LU, it's Pampanga, Baguio, Muntinlupa, Tarlac, sino pa ba? Yung dalawang Cebu, and then, yun, for now. Actually, yung hanay ng Laguna, medyo, may malaki, pero medyo mahina yung hanay ng Laguna ngayon. Yung mga northern girls ang umaariba ngayon. Yung mga nasa Mindanao masyado na girls, parang hindi ko masyado maramdaman except for Sultan Kudarat. Manila is okay. Hindi ko masabing sobrang lakas. I think Manila is okay because, we've known her. Those who cover her have known her for years. So, may good rapport. So, if you will get to read about Manila, most likely it's with respect. Most likely it's showing good relationship. But to convince the pageant fans that Manila is a shoe-in for one of the titles, baka medyo mas mahirapan tayo. Kasi napaka-competitive ng younger girls, fresher girls, mga comeback queens. So medyo mas mahirap kay Manila. But if she is to be considered for a title, maganda rin makonsider for Supra because she has the body for Supra. Iloilo City, Res has to step it up pa kasi kailan lang medyo may nagbago kay Iloilo, which is yung sa styling nga niya. Sino pa? Okay, nasagot ko na yung iba. Malario Mori Sassiness ang styling sana kay Bella. Gusto ko sana ipakita sa inyo kung ano yung mga sinubmit ko na looks kay Bella, pero antayin natin kung kukunin ba nila yung ibang ideas na sinubmit ko o i-consider ba nila. Tingnan natin kung makakakita na tayo ng real changes pagdating sa packaging ni Bella ngayon. Ayan. Muntinlupa in Taguig seems na magkakaroon ng VVV Award. Anong styling? Tinatanong ni Den M.E. What do you mean about? How about Imelda? Okay lang, pero hindi rin kasi siya masyado na pag-uusapan for any of the titles eh. But she's steady, she's there, she's been showing up. Ayan. Okay, so guys, maraming salamat sa inyo. Unfortunately, wala akong timer kung pang ilang oras na to. Hindi ko kung gano'n na tayo. So, kailan ba ako nag-start? 10:30? Ba? Medyo matagal na rin. So, for now, guys, maraming salamat sa inyo. So, tomorrow, kung sakaling kayanin, either here tayo or diretso tayo sa YouTube or wala muna. Pero tingnan natin kung oo, magkapatid kami ni Imang pag sa boobies. Ayan, anyway, guys, maraming salamat sa inyo at buti na lang listo kayo na nandito. Alam ko nakagawa na ako ng video na hinugot ko dito na transfer ko sa YouTube, but let's see. Try kong i-upload to sa kabila. Ayan. Thank you sa lahat ng nag-like at sa lahat ng mga nagbato. For now, yes! Vacay mode! Meron kaming magiinuman kami ni Ron. Na, Ron? Wala nang wala nang bawian yan eh. Hindi kasi nainom si Ron. Lalasingin ko muna to. Ayan. Okay. So, chuchu. Bye guys. Thank you so much. 116k likes daw. Ha? Talaga ba? Pag may alak, may balak. Nako, ilang araw na ako may balak. Ako ang may balak, Chos. Yeah. Ganun talaga. Bye, guys!
end live. Please stay. 202 viewers away. More creative energy. Inspiring mo. Grabe naman tong TikTok na to. May paganyan. Ano to? May paganon? Parang wag ka muna umalis. Marami pa nag-aantay. Award! Hindi natin na, ano ka ba? May balak nga. May mga balak gawin. Thank you, guys.